morning po sa ating lahat, sa bawat isang sumusubaybay po dito sa CLC TV sa pamamagitan po ng ating 40 days prayer and fasting. Tayo po ngayon ay nasa 37 days na at ilang araw na po makakapag-break na po ang marami na talaga naman pong nag-full support po sa prayer and fasting na ito. Yung iba hindi naman, pero naniniwala po ako hindi po ito maitatago sa mata ng Diyos kung paano po tayo nagsakripisyo, kung paano po natin ginawa yung ating part, pagsuporta po sa ating 40 days prayer and fasting na ibinaba po ng ating superintendent ng ating district, si Pastor Anisito Canduli, na sinuportahan po ng maraming presbyter, kagaya rin po ni Pastor Edong, ang presbyter po ng Western Samar. Sa umagang ito, ako po ay inatasan na magturo, reaching of professionals. Kailangan pong maabot ang mga professional. Bakit? Kasi po sila po ay makakatuwang sa pagpapatibay, pagpapaayos po ng bawat simbahan, na kung saan meron mga pastor na kagamit-gamit po yung partnership natin sa ating mga professional, dahil nagiging systematic po ang bawat simbahan kung mayroon po tayong nakakatuwang na mga professional. Kaya lang, pag nagkaroon naman po tayo ng professional sa simbahan, wag naman po tayong ma-open kung alam natin na talagang sila'y mas marunong sa atin, tayong mga pastor. Ngunit, kung magiging tama lamang po ang attitude natin sa bawat isa, ang mga professional na yan ay makakatuwang natin para lalong umunlad, umayos, maging systematic po ang bawat simbahan natin. Before po ako magpatuloy, tayo po ay manalangin. Panginoon, maraming salamat po sa umagang ito na kami po ay patuloy mong binibiyayaan ng buhay, lakas at katalinuhan para magamit po namin para po sa iyong kaluwalhatian. Pagpalain mo po ang bawat isa na nagpapatuloy, nagtsatsaga, na sumuporta, Panginoon, sa 40 days prayer and fasting. Salamat po, Panginoon, na ang bawat isa ay nakakatanggap po na nagmumula po sa iyo ng pabor, biyaya, sa pamamagitan ng pagtugon sa panawagan ng aming distrito. Pagpalain mo po kaming lahat, Panginoon, kasama ng aming pamilya, at dalangin ko rin po, Panginoon, ako'y gabayan at samahan ninyo sa aking pagtuturo sa umagang ito, sa 37 days sa aming prayer and fasting. Salamat po, Diyos, sa iyong pabor at biyaya sa aming lahat. Ito pong aking dalangin sa pangalan ng Panginoong Hesus. Tayong lahat ay magsabi ng Amen. Ang ating pong text na gagamitin ngayon ay nandito po sa 1 Timothy chapter 6 verse 5 to 10. Ang sabi po dito sa verse 5, mahilig din silang makipagtalo sa mga liko ang pag-iisip at di kumikilala sa katotohanan. Mga taong nag-aakala na ang relihiyon ay paraan ng pagpapayaman. Kung sa bagay, malaki nga ang mapapakinabang sa relihiyon kung ang tao'y marunong masiyahan. 7. Wala tayong dalang anuman sa sanlibutan at wala rin tayong madadala pag alis dito. Kaya dapat na tayong masiyahan kung tayo'y may kinakain at dinaramit. Ang mga nagnanasang yumaman sa anumang paraan ay mahuhulog sa tukso at sa bitag ng masasamang hangaring magtutulak sa kanila sa kapahamakan. Verse 10, sapagkat ang pag-ibig sa salapi ay siyang ugat ng lahat ng kasamaan. Dahil sa paghahangad na magkamal ng salapi, may mga nalayo sa pananampalataya at nasadlak sa paghihirap ng kalooban. Pinagpala mo na po, Panginoon, ang iyong salita sa simula pa man at sa pagkakabasa sa umagang ito. Ngayon, tingnan po natin. Tingnan po natin ang nais ng Panginoon na ating maintindihan to reach the professional. Sabi nga po, dito sa aking nakasulat, kung tayo man po ay mga mananampalatayang matured, meron po itong kwalifikasyon. Sabi nga po dito sa aking babasahin, true faith will not only change your life or your heart, but true faith will cause you to become persistent in bringing the gospel to others. Ang totoo daw na pananampalataya, hindi lang ho binabago yung ating buhay pati ating puso, kundi sabi nga dito, nagiging but true faith will come
But true faith will come you to become persistent and bringing the gospel to others. Nagiging mapagtiyaga ka. Nagiging tuloy-tuloy po yung ating pagbabahagi ng salita ng Diyos sa mga tao. Not only to the professional, pero madalas naman talaga nating ma-reach at madali nating katukin yung mga taong kakilala nating talagang close lang natin. Hindi naman lahat ng kaibigan natin mayayaman. Ilan lang naman po yung mayayamang kaibigan natin. Kaya yung madalas po nating katukin o share ng salita ng Diyos, yung kalibel po natin. Pero may pagkukulang po tayo pag hindi po natin inabot ang mga professional o yung may mga kaya sa buhay. Kasi po, pag sila po'y inabot natin, sila po'y nakarinig ng salita ng Diyos, alam ko po, pag nakarinig po sila ng salita ng Diyos, kakausapin po sila ng ating Panginoon at gagalaw po, kikilos po ang Holy Spirit sa kanila. At mag-i-start po sila na magkaroon po ng pagkauhaw, pagkagutom sa salita ng Diyos na ating binabahagi sa kanila. Especially ngayong lockdown. Marami pong mga taong hindi makalabas, pero hindi po nalalockdown ng salita ng Diyos, kagaya po ng CLC TV. Hindi man po ito ma-lockdown kasi po nagagamit po yung ating multimedia para maibahagi po ang salita ng Diyos. Sabi nga po ng translation sa verse 5, people go on arguing with each other. Ang tao patuloy lang po nakikipag-argue. Bakit? Matatalino sila eh. Bakit? Professional po, may mga alam. Kaya pag alam nila na yung naririnig nila, hindi sila against, papasok agad yan at makikipagdebate. They do these things because their mind have become confused and bad. Bakit po ganun ang kanilang kaisipan? Confused and bad. Bakit? Wala po kasing salita ng Diyos na tumatahan sa kanilang puso't isipan. Wala pong salita ng Diyos na nagiging basehan ng kanilang pamumuhay. Kaya hindi po establish ang kanilang pagtitiwala kay God. Kaya tayong nauna sa kanila, tayo po dapat yung magbahagi. At sa ating pagbabahagi, tayo po ay makakita ng isang magandang halimbawa. Marinig po nila sa ating pananalita ang pag-asa. Makita po nila sa atin ang kilos na may pag-asa ang bawat tao. Maging salamin po nila tayo, mga kapatid, mga kaibigan ko, kapwa ko mananampalataya sa Panginoon. Because their mind have become confused and bad. Kaya maraming mga tao, mga professional, mga may alam, nakagraduate ng kung ano-anong kurso, kaya lang walang salita ng Diyos na nai-establish sa puso nila. Kaya kung mag-isip man sila, wala na silang pakialam kung ito'y makakabuti ba, kung ito'y makakasama ba sa kanilang kapwa. Importante, inisip nila yon at talagang gagawin nila dahil may sapat silang kapasidad para gawin yung gusto nilang gawin. Kaya lang, kung mailalatag po natin sa kanila, maibabahagi po natin sa kanilang salita ng Diyos, talagang nagagawa rin po natin ang pinagagawa sa atin ng ating Panginoon. Kaya nga po, dapat maintindihan natin, tayong mga tao, tayong mga mananampalataya, dapat maintindihan po natin, una, tayo po ang a workman who is not ashamed of his work. A workman who is not ashamed of his work. Kailangan po, hindi tayo nahihiya na ibahagi ang salita ng Diyos. Dapat po, hindi po tayo nahihiya na isabuhay ang salita ng Diyos. Dahil ito po ay tama, nakabase po ito sa ating Biblia. Kaya kung ginagawa man po natin ito, tayo po yung mga taong hindi dapat mahiya. Dapat tuloy-tuloy nating masabi ang salita ng Diyos. Kung tayo man po'y batikusin, wala ho tayong magagawa. Choice ng tao yun na tayo'y batikusin. Pero yung choice natin, patuloy na ituro, ibahagi ang salita ng Diyos at isabuhay. Yan po ang mahalaga. Hindi ho tayo mahihiya na ibahagi ang salita ng Diyos at hindi po dapat natin ikahiya na mamuhay o ipamuhay ang salita ng Diyos. Kaya kapatid ko, kung ikaw may nakikinig ngayon, kailangan po natin usisain ang ating sarili na dapat lagi tayo araw-araw may dapat gawin para maluwalhati ang Panginoon. Kaya nga po, bakit mo kailangan abutin ng mga professional? Sabi ko nga kanina, una, makakatulong yan sa ating gawain. Pangalawa, maliligtas po yung kanilang kaluluwa. Pangatlo, magiging kagamit-gamit din sila pag sila'y natuto at nakaunawa sa salita ng Diyos. Bakit nga po uli natin sila kailangan i-share ng salita ng Diyos? Not only professional, lahat ng tao na madalas nating makasama or makausap. Kailangan natin silang share. Dahil yan po ang utos ng ating Panginoong Hesus sa chapter 24,
verse 14 po ng Mateo. At dapat maipangaral ang salita ng Diyos sa buong sanlibutan, sa buong mundo. At yan na po yung panahon na pag ito'y naipangaral na, yan naman po yung panahon na siya ay magbabalik na. Dahil nagkaroon na ng chance ang mga tao na maipamuhay, nabigyan na ang mga tao ng choice para tanggapin ang Panginoong Jesucristo at paglingkuran. Lagi lang po natin tatandaan, labing lalo na po tayong mananampalataya, tayo po ay nabubuhay para paglingkuran ang Panginoong Jesucristo. The reason why we are living until now is to worship God alone. Yan po yung dapat natin laging maalala sa ating buhay. At kung meron naman po minsan mga umiinsulto sa atin, yung kinukutya tayo dahil gumagawa po tayo sa kalooban ng Panginoon, ay wag po natin silang intindihin. Sabi ko nga po kanina, hindi po natin sila mapigilan. Pero yung sarili natin, kaya natin pigilan na gumawa ng kasamaan. Kung nandito ka at nandito sila, huwag kang bumaba, huwag mo silang libilan. Hayaan mong nakikita kanila at hayaan mong abutin kanila sa pamamagitan ng pagtanggap nila ng salita ng Diyos at pagsasabuhay ng salita ng Diyos. Sabi nga ng aking narinig, pag may tumatahol na naglalakad daw po ang leon at tumatahol ang mga aso, hindi pinapansin ng leon ang aso dahil alam niya ang mga aso ay hindi niya kalibel. Ganon din po yung mga tao nakapaligid sa atin na minsan kumukutya sa atin. Ang tuloy na gawin natin, ipanalangin natin sila. Pangalawa, kung kaya natin silang ipanalangin at kaya natin silang kausapin, ma-share natin ang salita ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya po ang mga dahilan. Kaya bakit kailangan natin maabot ang mga professional? Dahil sila po ay mga taong may kaluluwa, dahil sila po ay mga taong naging dahilan rin ng ating Panginoon para mamatay siya doon sa cross. Kagaya rin po sila natin nung sa panahon na tayo hindi pa nababahagian ng salita ng Diyos. Ano po yon? A workman who is not ashamed of his work. Pag may salita ka ng Diyos, bakit ka naman kailangang mahiya? Alam mo namang tama yung ginagawa mo. Yung mga tao nga dyan, mali yung ginagawa, hindi nahihiya, proud pa sila. Yung mga naririnig-rinig natin dyan sa ating mga kapitbahay, kaibigan, mali na nga yung ginawa nila, proud pa sila. Tapos tayo ngayon, tama yung ginagawa natin, mahihiya tayo. Oh, wag naman nasa ng ganon. Kailangan po, magtuloy-tuloy po yung paggawa natin ng tama para po sa kaluwalhatian ng ating Panginoong Jesucristo. Sabi po ng verse 6, but God's people should be happy with what they have, and they should really live for God. Then, they are really rich. Ang ibig mong sabihin, tayo pong mga tao pala na naglilingkod sa Panginoon, sabi niya, but God's people should be happy. Dapat masaya ho tayo kung anong meron tayo. Yung mga bagay na wala sa atin, wag po tayong mainggit kung meron sa iba at wala tayo. Dahil alam naman natin, kaya natin yan maabot isang araw kung talagang pagsisikapan natin. Kung talagang pagsisikapan natin ng isang bagay, halimbawa ngayon, wala kang sasakyan, naglalakad ka lang, nangangarap ka, magkaroon ka ng motor. Hindi naman ho ngayon mahirap magkaroon ng motor kung talagang porsigido tayo. Marami naman ng murang mga motor ngayon. Kung hindi man natin kaya sa cash, kaya natin yan sa hulugan. Kaya ho natin yan maabot. Kaya ho natin yan magampanan. Bakit? Naranasan ko rin po yan. Kaya nga po, mga kapatid ko sa Panginoon, hindi ho imposible ang isang bagay sa isang taong porsigido. Ulitin ko, hindi imposible ang isang bagay sa taong porsigido. Kahit anong nakikita nating kahirapan ngayon, pero kung pagtsatsagaan natin ang isang bagay, maaangkin din natin yan. Why? Dahil nakikita rin po ng ating Panginoon na kailangan natin yan. Kaya nga po, glory to God. Salamat po sa Panginoon sa mga kapamaraanan na meron tayo. Sa nakikita ng Panginoon, dahil need natin ang mga bagay na ito, hindi rin po siya nagdadalawang isip i-provide ang ating mga pangangailangan. Especially kung bakit gusto mo magkaroon ng motor, dahil gusto mo itong magamit doon sa ministry. Kaya nga po yung contentment, sabi nga po, ang contentment daw po ay isang attitude. Satisfaction is an attitude. Magkakaroon ka lamang po nito kung tama po ang iyong paninindigan, kung tama po ang iyong prinsipyo, gamit ang salita ng Panginoon. Alam niyo po, napakasarap mabuhay
na maganda po lagi ang takbo ng ating pag-iisip. Kagaya nga po ng binasa ko kanina sa verse 5, ang mga tao confused at laging bad ang laman ng kanilang kaisipan. Bakit? Hindi po nila nilalakaran or natatanggap ang salita ng Diyos. Pagdating naman po dito sa verse 6, but God's people, lahat ng God's people, magsabi ng amen. Lahat ng mga tao ng Diyos, magsabi ng amen. Sabi niya doon, but God's people should be happy with what they have. Maging masaya po tayo kung anong meron tayo. Mga resulta po ng ating pagtatrabaho, mga resulta po ng mga pagbibisnes, mga resulta po ng mga pagsisikap. Maging masaya tayo kung anong meron tayo. And they should really live for God. Dapat mabuhay lamang po tayo para sa Panginoon. Ibig sabihin, yung pamumuhay natin talaga, ito po'y naka-dedicate na sa ating Panginoon. Committed na po tayo mag-serve para kay God. Hallelujah! Then, they are really rich. Doon lang po natin masasabi na tayo pala ay totoong mayaman. Makontento, kakontentuhanan po ay kailangan sa buhay ng isang tao. Okay, verse 7 po tayo. When we were born, we brought nothing into this world. And when we die, we cannot take anything out of it. Nung pinanganak naman po tayo, wala naman po tayong dalaga, kahit nga diaper, wala tayong dala. Ibig pong sabihin, dumating tayo sa mundong ito, iniluwal tayo ng ating mga nanay na wala tayong mga dala. Ano po ang point ngayon ni Apostol Pablo? Ibig sabihin, kung wala tayong dala ng isinilang, ibig sabihin, wala rin po tayong dadalhin pabalik sa ating Panginoon kung tayo man po ay mamamatay. Ano po ang ibig sabihin nito? Dapat habang nandito tayo sa mundo, mayroon po tayong maiwan na magagandang halimbawa o yung tinatawag na legacy. Yung pagiging mabuting tao natin. Ibig pong sabihin, kung patay na tayo, wala na tayo sa piling nila, hindi na nila tayo nakikita. Pero pag pinag-uusapan at natirinig yung pangalan natin, sayang, yung taong yun napakabuti. Sayang yung taong yun magandang halimbawa yung kanyang pamumuhay. Kaya kapatid, ito po yung maiiwan natin sa ating mga pamilya, sa ating mga anak, sa ating mga kamag-anak, sa ating mga kapitbahay, sa ating mga kaibigan, yung pagiging mabuting tao natin sa kanila. Kaya nga po, kailangan din po natin, hindi lang tayo yung pwedeng maging mabuti, at gusto rin natin lahat ng tao maging mabuti. Kaya kailangan, we need to reach them. Paano natin silang maaabot? Sabi ni Pablo, hindi ko ikinahihiya ang mabuting balita sapagkat ito'y may kapangyarihan sa pagliligtas ng mga Hudyo at mga Hintel. May kapangyarihan ang salita ng Diyos. Ano yung kapangyarihan na yon? Pag naririnig ng tao ang salita ng Diyos, magkakaroon po siya ng pagkakataon na maligtas kung ito'y kanyang tatanggapin. Kung hindi man agad ngayon, importante na ibahagi natin ang salita ng Diyos at ito'y kikilos na sa kanyang buhay. Kaya kapatid ko sa Panginoon, huwag tayong mahihiya na sabihin ang katotohanan sa mga taong nasa paligid natin. Bakit hindi tayo dapat mahiya? Dahil totoo at tama ang ating ibinabahagi sa kanila. Hallelujah! And verse 7, when we were born, brought nothing into this world. And when we die, we cannot take anything out of it. So, pag namatay po tayo, wala naman tayong madadala. Pero meron dapat tayong panghawakan. Number 2, a workman who accurately handles the word of truth. Kung wala man po tayong madadala, paglisan natin sa mundong ito, pero dapat habang nabubuhay tayo, meron po tayong salita ng Diyos na pinaghahawakan at ito po yung ating pinamumuhay. A workman who accurately handles the word of truth. Ipinamumuhay po natin ang salita ng Diyos. Para po yung buhay natin ay patuloy na maging halimbawa sa mga taong nakakasalamuha natin, nakakasama, nakakausap. Kailangan po yun. Kaya nga po, lagi po natin usisahin ang ating sarili. Nasa tamang alignment ba ang aking paglilingkod kay God? Kaya kailangan po natin ng kompanyon, yung mga taong kasama natin sa simbahan. That's why we need fellowship. At doon sa mga fellowship, minsan may magsasaway sa atin, may magre-rebuke sa atin. Doon sa mga nasasabi natin hindi naman magaganda. Lalong-lalo na po yung mga nakakatanda sa atin sa paglilingkod kay God. Napaka-importante po. Dahil sila po ay talagang sensitive na kung nakakarinig po sila mula sa atin.
Kagaya po ni Pastor Edong. Minsan, pag hindi tama yung nakikita niya at naririnig sa akin, lagi niya akong pinagsasabihan. Kahit ganito na yung edad ko sa mga pagkakataon na hindi na maganda yung biruan, naando na siya. Gumisentro na siya, gumigit at nagsasabi, hindi na maganda yung mga biro na yan. Hindi na ganyan, hindi na karapat-dapat yan mapakinggan sa ating mga mananampalataya. Kaya masarap pa rin po na may mga nakapaligid sa atin, mga taong nakapaligid sa atin, pero tutulungan tayo, dadalhin tayo sa tamang pag-uugali. Kaya nga sabi po ni Pablo, bad company corrupts character. Kaya kailangan po yung mga nakakasama din po natin, dapat alamin natin na sila po ay mga magagandang halimbawa at mabuting tao. At kung sila man po ay hindi pa mga ligtas, dapat masyaran natin sila ng salita ng Diyos at dahan-dahan magiging halimbawa na rin po yung buhay nila dahil naging magandang halimbawa tayo sa kanila. Ano po yung pangalawa? A workman who accurately handles the word of truth. Ang isang manggagawa, talaga naman pong kumbaga sa measurement, 0-0 tayo. Talagang sigo, kumbaga, sa Bisaya. Talagang tugma, lagi ang ating pamumuhay sa salita ng Diyos dahil ito'y ating taglay araw-araw. Na lagi siguro minsan may naririnig tayong mga statement, kaupay, ang bait-bait niya naman. Bakit kaya siya ganyan? Isa lang po yan sa mga bunga ng salita ng Diyos kung ipinamumuhay natin. Hindi man tayo ganun ka-perfecto, pero naniniwala po ako, mayroon man tayong 15% na kakulangan sa ating buhay, pero naniniwala ako, may 85% po tayong kabutihan. Pero mas maganda nga po kung 99% na yung ating kabutihan sa buhay, 1% na lang ang babaguhin. Kaya po, tuloy lang, wag lang mo tayong susuko, dahil naniniwala po ako, kapatid ko, sa Panginoon. Naniniwala po ako na ang ating Panginoong Jesucristo ay magtutuloy-tuloy sa paggawa sa ating buhay. Okay? Kaya nga po, sa ating paglilingkod kay Lord, nandun po talaga yung passion. Nandun po yung commitment lagi natin. Then, verse 8. So, if we have food and clothes, we should be happy. We should not want more things. Wag na lang po tayo maghangad na kung ano-anong mga bagay. Kung sakali man po talagang pangarap natin ang bagay, sabi ko nga kanina, kaya yung pag-ipunan. Pero kung anong meron ka ngayon, bunga ng iyong negosyo, bunga ng iyong trabaho, kapatid, resulta yan. Yan ay para sa'yo talaga. Pero kung meron ka mang ambisyon sa buhay, halimbawa ngayon, wala kang sariling bahay at lupa, darating ang panahon, kung gusto mong magkaroon ng ganyan, pag-ipunan mo, lalong-lalo na kung bata ka pa. Lalong-lalo na kung bata ka pa, kaya pa yan marating. Kaya pa yan. Ako nga, hindi pa rin ako sumusuko. Nga isang araw, alam ko, magkakaroon ako ng sarili kong lupa at bahay na maititira ko ang aking pamilya sa aming sariling lupa at bahay. Hindi pa rin po ako nawawalang pag-asa. Kahit 49 na po ako ngayong August 23, 49 na po ako. Pero hindi pa rin po ako nawawala ng pag-asa. Dahil alam ko, sa taong porsigido, ang lahat ay posible sa Kanya. Kaya nga po, tuloy lang tayo sa ating pagsunod sa Panginoon. So if we have food and clothing, we should be happy. We should not want more things. Kaya nga po, minsan, pag nagsusobra-sobra tayo sa pera, pumapangit din yung ugali natin. Pag nagsusobra-sobra na ng pera ang tao, doon na siya napapahamak. Okay? But if people want lots of money, tingnan po natin ito. But if people want lots of money, Satan easily gets power over them. Madali silang mabiktima ni Satan. And he causes them to want all kinds of bad things. Those bad things are things that only fools want. Those bad things will hurt them. Those things completely destroy people. Meron no tayong mga kakilala. Nung wala pa akong pera, buo pa yung pamilya. Nung nagkapera na, nasira po yung pamilya. Kaya nga po, sa kondisyon ng ating buhay ngayon, kailangan lang talaga natin yung disiplina. Kaya nga ngayon, kung ang isang tao wala pang pera, mayabang na, lalo pa yan yayabang pag may pera na. Oo. Kaya nga po, kailangan po na ayusin po din natin ang ating mga sarili. Maraming mga tao ngayon na wala pa namang pera, pero maganda na yung ugali.
pag nagkapera yan, mas lalong gaganda yung pag-uugali niyan. Kasi nga po, sabi nga po ng pamangkin ko, yung attitude daw, yung pagiging satisfied mo, yung pagiging kontento mo sa buhay, attitude yan. Ugali yan. Okay, ugali yan. But if people wants lots of money, madali sila. Satan easily gets power over them. Madali silang dayain ni Satan. Tingnan nyo, yung tao na walang salita ng Diyos at kung mayroon ka mang salita ng Diyos at hindi mo dinidisiplina ang iyong sarili, kapatid, madadali rin po tayo kasi yung pera, nagpapapangit ng ugali yan. Kaya nga po, sa ngayon, bilang mananampalataya, kung wala pa po tayong pera, iayos muna natin yung ating sarili. Baka hindi pa tayo pinayayaman ng Diyos ngayon, dahil hindi niya nakikita yung ganda ng disiplina natin. Kaya ayusin muna natin yung ating sarili. Kailangan po, hindi po tayo mapagmataas, hindi po tayo mapagmalaki. Kung ano man po yung mga katalinuhang meron tayo, kung ano man po yung narating natin, dapat marunong pa rin po tayo makipagkapwa-tao. Huwag po natin iwasan ang tao. Dahil isang araw ang taong iniiwasan mo, yan ring taong yan ang tutulong sa iyo para maligtas ka sa isang sa isang sitwasyon na pwede mong ikapahamak. Kaya kapatid, maging mabuti po tayong kapwa. Kaya nga, but if people wants lot of money, madali siyang mapahamak. At pag ang tao rin po mataas ng posisyon, madali rin po siyang mapahamak. Okay? So, number 3 po, a workman who avoids worldly and foolish discussion. Dapat yan po tayo. Para ho maging matatag pa tayo sa ating buhay, wag ho natin pinapatulan yung mga discussion dyan sa barangay. Yung mga pakikipagdebate, yung mga kung ano-anong hindi naman karapat-dapat, iwasan po natin yan. A workman who avoids worldly and foolish discussion. Kaya nga po, bakit ko po ito naisama? Kasi po, pag mahilig na lang po tayo sa pakikipagdebate, tapos hindi naman natin nalalakaran ng salita ng Diyos, tayo pa rin po yung napapasama. Kaya challenge po sa ating lahat na kailangan po tayong mamuhay ng may kabanalan. Ang pamumuhay ng may kabanalan, yung tayo po ay lumalakad ayon sa kalooban ng Panginoon. Umiiwas po tayo sa kaguluhan. Amen po ba yun? Okay? At last, verse 10 na po tayo. When people really want money, that causes all kind of bad things to happen. Some people have stopped believing Christ. Tingnan nyo dahil po sa pera. Some people have stopped believing Christ because they want to get more and more money. But they have caused themselves to be sad because they have very many troubles. Minsan po, yung sobrang dami ng pera na ng tao, ito na po yung mga pagkakataon na nawawala na po yung tiwala natin sa ating kapwa. Ito na rin po yung mga pagkakataon na hindi na tayo nakakadalo sa gawain. Naiiwan na po natin yung mga priority natin sa buhay. Kagaya nga po before, sabi po ng isang pastor sa kanyang membro, "O Brad, bakit wala ka ngayong Sunday?" "Pastor, yung inuna ko muna yung trabaho kasi kailangan kong kumita." "O Brad, ano ba yung kaya mong business? Para naman hindi ka na maka-absent doon sa pananambahan at gawain." "Sige, Pastor, gusto kong mag-alaga na lang muna ng itik. Para naman, Pastor, hindi naman siya mahirap alagaan." Nag-pray sila, "Panginoon, tulungan mo po yung kapatid kong ito na magkaroon siya ng sarili niyang hanap buhay. Gusto niya po ng itikan." Sa madaling istorya, nagkaroon siya talaga ng itik. At dumami po yung itik na yun. Dumating po yung mga Sunday na halos dumating siya kalagitnaan na ng preaching ng pastor. "O bakit ka na late kanina, Pastor?" "Yung itik eh." Hanggang dumating ang panahon na hindi na siya nakakadalo. Bakit? Dahil sa itik. Minsan po, pag hindi tama yung priority ng ating buhay, tayo po ay pwedeng mapahamak. Kaya nakakalungkot, marami po tayong mga kakilala dahil hindi po tama yung kanilang attitude towards God. Sila po ay napariwara at napahamak. Sana po, sa pagkakataong ito, maabot po natin yung mga professional sa pamamagitan ng pagtuturo ng salita ng Diyos. Hindi po debatihin abutin, ituro ang salita ng Diyos. Kaya sa umagang ito, dalangin ko po na may napulot po tayo sa maiksing pagtuturo ng salita ng Diyos. May napulot po tayo na mga mensahe na kung saan
pwedeng maging paraan ng ating pag-abot sa kanila. Kaya nga po, sa umagang ito, pasalamatan po natin ang Panginoon sa pamamagitan ng panalangin. At ang aking pong prayer concern sa umagang ito ay atin pong ipag-pray na maibalik po yung ating economy, a healthy recovery in all aspect of economy. Yung ating pong mga kaibigan, mga kababayan na talagang nag-close dahil po sa pandemic. Pag-pray po natin sila na maibalik. At lahat po ng Christian, lahat po ng tao, ng mga Kristiyano, maging dependent po tayo kay God. Christian to be dependent on God. And to reject the ways of the world. Ito po yung ating ipapag-pray ngayon sa umagang ito. And God's visitation to banks, lending agencies, and financing institution to show justice and truthfulness. And godly values be inculcated to the hearts of every employers and employee. Mailapat po sa bawat puso, mailapat po sa bawat puso ang godly values sa bawat tao. Panginoon, lumalapit po kami sa iyo na dalangin po namin, Panginoon, sa nangyari po, Panginoon, pandemic na ito. Maibalik po, ma-recover po, Panginoon, ang aming mga kabuhayan sa aming mga kababayan. Hindi lang po sa bansang Pilipinas, hindi lang po dito sa Kalbayo, kundi sa buong mundo, Panginoon. Maibalik po, Panginoon, muli ang normal na kabuhayan. Ang mga nagsara, Panginoon, dalangin po namin, magkaroon na po ito ng operation. At dalangin po namin, Panginoon, na ang lahat po ng mananampalataya ay patunay nga po, Panginoon, na sa iyo lamang umasa, sa iyo lamang po dumepende, at naniniwala po kami, Panginoon, na hindi mo po kami pababayaan dahil alam mo po, Panginoon, kung ano ang bawat motibo ng aming mga ginagawa. At tulungan mo rin po kami, Panginoon, lahat po kami, Panginoon, na ma-reject po namin ang kapamaraanan po ng sanlibutan, O Diyos. Tulungan mo po kami, Panginoon, na maiwaglit sa aming kaisipan ang kapamaraanan ng sanlibutan, kundi ang kapamaraanan mo po, Panginoon, ang aming magawa araw-araw sa aming buhay. Panginoon, dinadalangin ko rin po, Panginoon, ang pagbisita ng iyong kapangyarihan doon sa mga bangko, sa mga lending agencies and financing. Lord, makakitaan po ito, Panginoon, ng mga godly system, Panginoon. Dalangin ko po ang bawat namumuno dito, Panginoon, O Diyos. Dalangin ko po na sila po, Panginoon, ay magkaroon ng lubos na takot sa iyo at maging balanse po ang kanilang kapamaraanan sa bawat institusyon o sa bawat departamento ng anumang sangay ng bangko o lending agencies at financing man yan, Panginoon. Panginoon, dalangin ko rin po, Panginoon, na patuloy pong maipakita ang justice at truthfulness, Panginoon, sa lahat ng agency, lalong-lalo na po sa aming government, Lord God. Lord, wala po kaming panigan na kung sino-sino, kundi, Panginoon, wala pong panigan na kung sino-sino, Panginoon, kundi maisentro po ng sa bawat departamento, Panginoon, ang katapatan at ang kapakumbabaan at ang justice sa bawat isa. Lalong-lalo na po ngayon, Panginoon, tulungan niyo rin po, Panginoon, ang barangay Ubuob, Panginoon, na nakaranas po ngayon, Panginoon, ng isang pangyayari na hindi katanggap-tanggap. Ingatan niyo po sila, Panginoon. Bigyan mo po ng katiwasayan ng kanilang kaisipan doon sa barangay Ubuob, Panginoon. Tulungan niyo po sila na magkaroon po sila, Panginoon, ng kapamaraanan, Panginoon, para itigil, Panginoon, ang kasamaan. Lord, darangin ko rin po, O Diyos, na ang godly values po, Panginoon, o ang makadiyos na pag-uugali, godly character, Panginoon, ay patuloy po, Panginoon, mailapat, Panginoon, sa bawat employers, Panginoon, at sa bawat employee rin, Panginoon. Sa lahat ng mga nagmamay-ari ng business at mga nangangamuhang mga tao, Lord, dalangin ko na talagang mailapat po, Panginoon, ang iyong godly values or godly character. Lord, tulungan mo rin po kami, Panginoon, sa araw-araw ng aming pamumuhay. Dinadalangin ko po yung lahat ko pong kamanggagawa, lahat po ng mga nananampalataya sa iyo, Panginoon, ay patuloy po, Panginoon, magtiwala sa iyo at gawin ang tama nang hindi po kami, Panginoon, malayo sa aming relasyon sa iyo.
Salamat po Diyos sa maiksing panahon, sa maiksing oras na ito na kami po ay nagkaroon ng pagkakataon maibahagi ang iyong salita. Tunay nga Panginoon, tinataas kita at linuluwalhati. Sa pangalan mo o Diyos, ako'y nagpapasalamat. Sa pangalan ng Panginoong Yesus. Amen.